Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. So, good evening sa bawat isa sa inyo and we are going to talk about kung paano barahin ng ex kapag ang ex mo ay hindi ka na pinapansin. So, isa ito sa mga questions na lagi nilang tinatanong sa akin, especially mga clients ko. Ang pinakatanong nila ay, Coach, ano ang gagawin ko kapag yung ex ko is hindi na ako pinapansin? Paano ko ba ito babalikan o paano ko ito babarahin? So, makinig ng mabuti dahil napaka-importanting idea nitong sasabihin ko sa inyo. And this is how it works. And just listen, okay? So, kapag ang ex mo hindi ka na pinapansin, wala naman tayong choice dyan. Kung magpapapansin ka, lalo mo lang palalalain ang sitwasyon. Dahil ang pagpapapansin ay kailanman hindi naging solusyon sa mga ganyang problema. Okay, kapag hindi ka pinapansin, hindi ka pwedeng magpapansin dahil the more na nagpapapansin ka, the more na hindi ka mapapansin. Ang pinakamagandang gawin dyan is yung tinatawag nating pag-move. Pero ang itatopic ko today is hindi yung pag-move on, kundi yung salitang pag-move forward. Dahil kadalasan sa mga iniwanan, sa mga nadump, kapag iniwan sila, parang hirap silang mag-move forward. Kasi ang mindset nila is mag-move on. Okay, ipapakita ko sa inyo ang difference na move on sa move forward. Kapag sinabi nating move on, ibig sabihin is yung you are just moving on something. Parang gusto mong mag-move dun sa particular na bagay na yun and ganun siya eh. Parang halimbawa, iniwan ka, then mag-move on ka, di ba? Pero ang sagot ay hindi move on dahil ang mindset ng pag-move on in the very first place ay mali. At kung tatanungin mo ako paano naging mali ang mindset ng pag-move on, dahil ang pag-move on ay hindi naman talaga nagiging ganun kadali kapag yung mindset mo is moving on. Pero kung ang mindset mo is moving forward, ibig sabihin kasi ng moving on, nagmo-move ka lang dun sa something or sa ex mo. Pero kapag sinabi nating mag-move forward ka, it doesn't matter kung yung ex mo bumalik o hindi. Nag-move forward ka pa rin. Ang ibig sabihin ng moving forward is more on improvement and your path. Kinikilala mo na ang sarili mo. Trying to chase your purpose. Hinahabol mo yung purpose mo sa buhay kung ba't nandito ka sa mundo. That is how it works, okay? Ganun siya mag-work. It's just moving forward. Kasi paano kapag bumalik yung ex mo? Eh di tapos na yung pag-move on mo. Di ba? Parang ganun ba siya? Babalik ka ba sa dati? May in love ka ulit? Praning ka pa rin ba? I mean, kapag nag-move forward ka, hindi siya pag-move on. Kapag nag-move forward ka, bumalik man o hindi yung ex mo, it doesn't matter at all. Parang ano yan eh, parang boysen na pintura, alam mo yun? Umaraw man o umulan, di sasablay. Right? Pintado sa aking puso. Like that. Umaraw man o umulan, parang hindi mawawala ang pintura. Ganun din ang moving forward. Umaraw man, bumalik man ang ex mo o hindi, hindi mawawala yung pag-move mo doon sa something na alam mong mas necessary. So, ang mindset kasi na move on lang. Paano pag bumalik na ex mo? Hindi ka na mag-move on kasi nga bumalik na siya. Pero ang pag-move forward, literal na mag-move forward ka. Talagang literal na mag-improve ka. So, kung tatanungin mo, kailan ba dapat mag-move forward ang isang tao? At ang sagot ko dyan ay, kung pwedeng ngayon ka na mag-move forward, sige, gawin mo na. Ngayon naririnig mo ang video na ito, ngayon naririnig mo ang advice ko, I can say na kung gusto mong mag-move forward, ay gawin mo na ngayon mismo. Ngayon, sa ganitong paraan, makokontra mo ang ex mo kapag hindi ka niya pinapansin. Why? Kasi, ang ginagawa ko is hindi naman talaga yung kinokontra mo siya. Ang ginagawa ko, finifeel mo yung sarili mo. Binibigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na lumago, mamulaklak, lumaki, gumanda, umayos, humusay. Hindi na to tungkol sa ex mo kung paano siya babarahin. Tungkol na to sa sarili mo kung paano ka makakalusot.
Dahil lahat ng nakakaranas ng breakup ay nagkakaroon ng relationship anxiety, uncertainty, na parang hindi na nila alam kung saan sila pupunta. Yung iba is depression, nag-end up sila sa ganon. At ngayon, ang gusto mo ngayon ay kumawala. Gusto mong makatakas sa ganitong klase ng sistema. At ang tanging paraan lang para makatakas ka sa ganitong klase ng sistema ay ang pag-move forward. Dahil kung hindi ka mag-move forward, mananatili ka sa ganitong sistema. Laging big deal sa'yo kapag pinansin ka ng ex mo o hindi. Hindi ka na nagiging malaya sa sarili mo. Kapag pinansin ka ng ex mo, masaya ka. Kapag hindi ka niya pinansin, sobrang lungkot mo. Yung kasiyahan at kalungkutan mo, basihan na yung ex mo. Hindi na basihan yung mga bagay na pwede mong ma-achieve. Hindi na basihan yung mga bagay na pwede mong i-improve. Yung mga pwede mong i-grind. Hindi na yun eh. Ang basihan na ngayon yung ex mo kung sasagutin ka ba, papansinin ka ba, o hindi. At dahil dyan, nagmamanifest yan at lalo kang nakakawawa. Kaya kung mag-move forward ka, yun ang pinakamagandang advice dito. Dahil ang pag-move forward ay hindi pag-move on, okay? Ang pag-move forward, no matter what, magpapatuloy ka. I-achieve mo ang mga goals na dapat mong i-achieve. Tapusin mo yung mga dapat mong tapusin. Yung mga assignments, mga goals, mga missions mo sa buhay. Alam mo yun, hindi ka pwedeng mabuhay na para kang tanga at wala kang kinapupuntahan sa life mo. Okay? So sa mga nanghihingi ng advice, just give us a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. Yo! Thanks for watching.